Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong tanong sa atin si Vita Tam 1123. So mega love shout out sa iyo. Sabi niya, "Hi B, mayayaman ba ang kumukuha ng katulong diyan sa Hong Kong? Pag sinabing nag-hire sila ng helper, so may kakayanan din silang magsahod. Magkano lang kaya 'yon sa sahod nila?" So first is, mayaman ba ang kumukuha ng katulong dito sa Hong Kong? Hindi po. Kahit yung mga normal na tao lang, kahit nga yung iba is meron kasi dito sa Hong Kong na building and government yon, libre silang tumitira doon. Parang yun, yung pabahay ba, ayan. Pero kasi dito sa Hong Kong hindi naman pwede na isang lupa, isang bahay. So kaya pinatayuan sila ngayon ng building. Meron dito sa Namchong, dito malapit sa amin. Merong building, parang tatlo yan dito, tatlong magkatabi na building. Government yung may-ari, and then pinatira ngayon sa mga mahihirap. So, hindi sila nagbabayad ng upa. Ang kanila lang is kuryente, tubig, mga expenses nila dyan. Yun lang yung binabayaran nila. So, yan, may mga katulong sila dyan. Ayan. So, hindi lahat ng hindi lahat ng mahirap or kung mayayaman lang ba ang kumukuha ng helper, hindi po. Kahit yung mga may pabahay, yung binigyan ng gobyerno ng flat, ng kwarto, ng bahay, is kumukuha din sila ng katulong. Ang lang nila is makikita mo talaga na medyo hindi sila ganun kayaman, hindi sila ganun kasagana. Kasi pag dumadaan kami, yung sampayan nila is alam mo yun, yung parang siya, hindi siya katulad ng building namin na ang ganda-ganda tignan, tapos may sarili kaming balcony doon nagsasampay, malaki yung space. Sa kanila is na yan siya, yung parang hindi standard, alam mo yung paggawa, parang hindi ganun ka pulido, hindi ganun. So parang bara-bara, hindi naman sa bara-bara, pero hindi siya ganun katulad sa amin ba, hindi ganun. So pero may mga katulong sila diyan, marami silang katulong. Yung mga building diyan may katulong, pero pumupunta sila dito malapit sa amin and namamalengke sila. So yung amo ko is hindi ganun, medyo angat ng konti yung amo ko. Hindi yan siya bumibili ng alam mo yung sa labas na mga pagkain, yung mga palengke sa labas. Ayaw niyan kasi iniisip niya yan, hindi healthy, ganyan. So more on park and shop talaga, yung mga prutas niya, ganun siya. Alam mo yon, yung mamahalin talaga, kahit na sabihin mong lang yan, hindi siya bumibili ng kung ano-ano lang dyan sa labas. So ganun lang yung ng amo ko. And yung mga damit nila is hindi talaga, more on sila, geographic, ayan. So National Geographic, so mahal yan yung medyo mahal, sunod sa mga LB, ganun. So ayan yung sumunod. So next is ano pa ba yung sabi niya? So kahit mahirap dito is kumukuha ng katulong din, hindi lang puro mayayaman. Kaya minsan malas yung mga napupunta dyan kasi hindi, yung iba grabe talaga mag-utos kapag galing sa mahirap. Pero hindi rin, kasi yung kaibigan ko, yung niya, yung amo niya is fireman yung lalaki, and yung babae is nurse. First time nilang kumuha ng katulong kasi nga kakapanganak lang. Pero mabait naman, alam mo, sabay-sabay silang kumain sa mesa, and then pwede siyang umupo. Nakaupo nga siya dun sa bahay nila. Dito bawal umupo dyan sa sofa. Siya, kahit nandyan yung mga amo niya, pinapaupo din siya sa sofa. Hindi ganyan dito. So hindi rin, depende talaga sa tao, and depende, kahit mahirap or mayaman, nakadepende talaga yung ugali. May iba na kulang-kulang sa yaman, ayun yung mas malala, madaming arte sa buhay. Next is, pag sinabing nag-hire sila ng helper, so may kakayanan din silang magsahod? Yes po, kasi hindi pwedeng hindi kanila pasahuran dito ng minimum, and yung minimum ngayon is 4,870. So kung wala silang kakayanan yan, wag na silang kumuha ng helper. Meron silang minsan pag nag-terminate sila ng helper, sinasabi nila na parang hindi financial problem. Kapag financial problem, parang hindi na sila binibigyan uli ng immigration ng visa para sa helper. Kaya ayaw nila na sinasabi na kapag terminate kanila and wala silang pampasahod, kaya kanila tinanggal, hindi nila sinasabi na financial problem, kasi hindi na sila makakakuha uli ng katulong. Kaya ang sinasabi nila minsan is not suitable, ano pa ba yung iba, yung mga ganun. Pero
ano naman yun, give and take ba, aanuhin ka nila ngayon, pa-interviewin ka nila ng ibang agency, and then kung matanggap ka doon and may employer and gusto ng employer kausapin yung previous na amo mo, willing silang makipag-usap para mabigyan ka ng panibagong amo. Kaso ayaw lang nila na sabihin na financial yung problema nila, kaya hindi sila kukuha ng katulong kasi nga hindi na sila uli mabibigyan ng katulong ng immigration. So next is nakabukas yung ano ko. Wait lang ha. Nakabukas yung flashlight ko. Ayan. So next is magkano lang kaya yun sa sahod nila. So yung amo ko, tinotal ko yung sahod niya. Yung kaibigan ko pala is yung sahod ng amo niya is 70,000 Hong Kong dollar sa Olympic nagtatrabaho office. Yung amo ko is medyo malaki yung sahod nito kasi nga president siya sa sa bangko, Citibank. So hindi na kailangan ng amo ko na magtrabaho, siya lang yung nagtatrabaho, and afford nila lahat. Alam mo yung kahit gumala sila, nag-Dubai sila, pagbalik nila kahit medyo ang laki ng nagastos nila doon, nakaka-shopping pa rin sila, nabibili pa rin nila yung gusto nila. Hindi katulad sa iba na halimbawa pag ganyan, gumala, pag uwi is gipit na gipit. Yung amo ko hindi pa naman ganun. Nabibili pa rin, bumibili pa rin sila ng kung ano-ano, kung anong gusto nila. Hindi yung yung nagigipit. Siguro yung sahod ng amo ko nasa 100,000 or 80, 90. Kasi nga, yung sa Olympic, 70, lang yun, stress pa yun sa trabaho niya. Parang, lang siya ba? Medium lang. Yung amo ko, head yan sa sa company nila or sa nila. And also, pagka may mga siya yung pinapadala sa ibang bansa para makipag-usap doon sa ibang mga din ng bangko, ganyan-ganyan, lahat ng bangko, punta siya ng Singapore, kahit saan. So, pero napaka down to earth ng amo ko and napakatalino niya. Ayan, so, lang, yung sahod ko na 4,730, parking lang yan ng sasakyan nila doon sa may baba, sa namin, sa building namin, parking lang yan. Totoo lang, napaka-konti ng, alam mo yun, ng kinukuha sa sahod nila. Sabi ng amo ko, ang pinakamalaki daw kumuha alam mo yun, yung babayaran dito is yung bahay. Kaya, minsan swerte ka na kapag may kwarto ka kasi nga yung bahay dito is napakamahal yung upa nila. So sabi niya nga sa akin nung bago ako, pinakamahal daw dito at nagtaasan talaga yung rent ng bahay. So kaya siguro din sila sa bahay talaga yung mahal. And the next is nakikita ko yung binabudget ng amo ko every buwan na mga pinamili-mili niya, pinang shopping. Alam mo yung hindi shopping, yung pinang market niya, pinang ganto-ganto niya, binili niya ng mga ganyan-ganyan, na mga dito sa bahay, gamit sa bahay, mga sabon, ganyan, is umabot ng nasa 7,000 Hong Kong dollars. So nakita ko, and then yung amo kong lalaki yung nagbabayad nun. And ayun, so far, nagtitipid pa nga sila ngayon kasi nga always na nagluluto, hindi na sila lumalabas. Kapag linggo na lang sila lumalabas, and Sabado kapag day off ko para kumain sa labas. And kapag linggo, iniiwan nila yung bata sa akin, silang mag-asawa lang yung lumalabas. Umalis sila ng alas 11, alas 12 ng tanghali, uuwi sila alas 11 or alas 10 na ng gabi. And yung bata, kumakain lang dito kasama ko. So, yes, maliit lang. Kaya afford nilang kumuha ng katulong. Pero guys, para sa kanila maliit lang yung sahod natin. Pero para sa atin, napakalaki na nun. And compare naman sa iba, mas malaki pa sa Singapore, sa Taiwan, sa Middle East, sa Dubai. Mas malaki pa rin yung sahod dito sa Hong Kong. Pero mas malaki yung sahod ng China. Kaso bago ka makapasok doon is kailangan degree holder ka, like teacher ka. Kasi kailangan nila doon ng tutor para sa mga bata, ayan, para sa anak nila, ayan, so kaya kumukuha sila ng helper, hindi helper yung tawag nun. Parang kanina, may kaibigan ako na YouTuber, nung nasa Pinas pa lang ako is magkaibigan na kami, and ngayon parang marami na siya napapunta dito sa Hong Kong na mga helper sa kanya dumadaan. Parang na siya ng agency, malapit siya. Parang parang ka-tie up na siya ng agency. May porsyento ata siya dyan. So, kanina nag-post siya na kailangan niya daw ng 10 teacher na hire sa China. So, ayun. Kaya sabi ko,
maganda magtrabaho sa China, kaso illegal doon yung katulong. So, merong iba na hindi illegal, yun yung au pair, or yung iba is ano lang talaga, yung iba 5 years na din naman na illegal sa China pero hanggang ngayon hindi pa rin naman nahuhuli. And pag nahuhuli, so nung nakaraan may nahuli doon na Pinay, so ang amo niya lang yung kumontak sa pamilya na yun nga, nahuli siya. So hayaan lang, papakawalan din naman yan nila, pero matagal-tagal, siguro mga taon din mahigit. So ingat-ingat lang. Yung pinsan ko is nandyan sa China, yung sahod niya is 75,000 pesos. Ayan, so marami na siyang napundar kasi mag 5 years na siyang hindi umuwi. Kasi kapag umuwi siya, mahirap nang makabalik uli. Kaya sinusulit niya na gusto niya pag umuwi siya, magpo-for good na talaga siya. Ayan, so ano pa ba yung tanong niya dito? Siguro naman nasagot ko na lahat. So far, hindi mayayaman yung mga kumukuha dito. Merong ano lang, alam mo yon, yung minimum lang, ayan. Kasi yung mga Hong Kong resident, especially yung mga nagtatrabaho dito, malalaki yung sahod nila. Construction worker nga nila dito, 36,000 Hong Kong dollar yung sinasahod. Tagabasag ka lang ng simento dyan sa ano, sa building. Ayan. So, mahal yung mga ano nila dito, sahod nila. Kaya, maganda din magtrabaho dito. Maghanap kayo ng ano, ng tsekwa na matanda para maging resident kayo. So, swerte ng ibang mga ano, 'di ba? Ng ibang mga Pinay na ano na dito, resident na dito, pero diskarte talaga. Alam niyo kung anong madali makapunta dito, refugee, yan yung mga Indian, Pakistan, sila yung ano na dito, parang matagal na and malaki din yung sahod nila. Kaya tayo kasi yung ino-offer lang talaga nila sa atin is katulong lang. Meron namang ibang driver dito, ang ginagawa is naging katulong muna, and next na contract nila is doon na sila nagiging driver. So ganun, yung iba is gardener kasi nga malalaki yung bahay dito, especially yung mga nasa island. Kung bundok yung bahay ng amo mo, ibig sabihin mahal yung rent nila, may kaya sila. So ayan, hindi naman lahat, and also yung iba malalaki din yung sahod dito. Swerte mo na lang, paswertihan talaga. Kaya pray, kasi yun lang naman yung importante. Pag ibigay sa'yo, ibigay sa'yo. Pero pag iba talaga minalas talaga, no, siguro kapalaran na din yun. Ayun lang guys, thank you for watching and I love you all, bye bye.